spray. Nailibing na sa Manila Memorial Park sa Dasmariñas, Cavite ang asawa ni Camille Prats na si Anthony Linsangan. Bago nila nilisan ng chapel, nagpasalamat muna si Camille sa maraming nakiramay sa kanilang pamilya sa pagpanaw ni Anthony. Sobra-sobra po yung pagpapasalamat ko sa lahat ng pagmamahal na pinakita niyo sa asawa ko. And I would want to thank my home network, of course, GMA, for being very supportive. And of course, to our family, friends, and relatives, sa mga taga-village namin, sa mga barkada niya, from grade school to high school to college hanggang sa ngayon. Ngayong nailibing na si Anthony, ang plano ni Camille ay tumuloy muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi pa raw kasi niya kayang umuwi sa bahay nila ni Anthony dahil lalo siyang malulungkot. Sisiguraduhin din daw niyang lagi niyang makakasama ang pamilya ni Anthony. Hindi naman ako mawawala sa buhay nila, lalo na may apo. Dahil nandiyan si Nathan, and we're always going to be a family. Kahit nawala si Anthony, I will always be a Linsangan. Humingi na rin si Camille ng ilang araw na bakasyon sa producer niya sa kanyang primetime soap opera na Munting Heredera. Pero sa Biyernes daw ay magte-taping muna siya. I'm committed to Munting Heredera and I really love that show. I really love the people that I work with. Ayoko naman silang iwan ng ganun lang. And they're like a family to me. So pag nakikita ko sila, it makes me feel better. Para kay Camille, hindi magiging madali ang pagharap niya sa buhay na wala ang kabya. Kasi I spend every day with him, I wake up with him, I sleep beside him. So lahat yon alam kong hindi ko na mararanasan ulit. At lahat yun, syempre, mamimiss ko ng sobra. But I know, siguro yung pinaka-ano ko lang dito is that iniwanan niya ako ng anak. Para sa unang balita, Lars Santiago reporting. May mga showbiz balita pa ako mamaya, kaya dyan lang po kayo. At ang irit namin mamaya, mga pinakasariwang balita pa rin sa lugar na silanta ng Bagyong Pedring. At Hollywood host na si Ellen DeGeneres nagpatawag sa 911 matapos manikip ang dibdib. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright mga kapuso, ito po yung mga ibang eskwela na nag-anunsyo po ng kanilang class suspension. So ito po yung mga karagdagang nag-anunsyo ng class suspension sa araw na ito. Wala rin pong pasok all levels sa Don Honorio Ventura Technological State University sa Bacolod at Mexico, Pampanga, Notre Dame of Greater Manila sa Caloocan, OB Montessori Center sa San Juan, at Little Mary Hearts Montessori Center sa Quezon City. Wala naman papasok hanggang high school sa Angon, Rizal, gayon din sa Taytay United Methodist Christian School, St. John of Beverly, Novaliches, Emerald Valley Christian Academy, United Christian Academy at Colegio de Santa Cecilia. Suspendido na rin po ang klase sa STI College, Santa Maria, Bulacan. Ayan, so kung meron po kayong karagdagang mga anunsyo, kung meron po kayong mga paaralan na gusto mag-anunsyo ng kanilang class suspension, tumawag lang po kayo rito sa unang hirip. At isa sa mga labis po na napinsala sa paghagupit ng Bagyong Pedring ay ang lungsod ng Marikina kahapon dahil sa pagtaas ng water level sa Marikina River. So marami po talaga ang residente na napilitang lumikas. Kaya balikan muna natin si Monica dyan sa evacuation center sa Marikina. Tama? Yes. That's right. Mamaya po, babalikan natin si Monica mamaya doon sa Marikina. Samantala, mga kapuso, magluto na po tayo kasi pag ganitong panahon, masarap kumain. Eto na, kain na na. Bukod sa yakan. Kain na ta, kain na ta. Eto na po si Suzy. Alright, thank you so much guys. At syempre malamig ang panahon ngayon at maulan-ulan pa kahit nakadalasan ay karamihan dito sa Metro Manila may pasok na. Aba, masarap humigop ng mainit na sabaw. Kaya ang almusal natin sa umagang ito ay walang iba kundi Lapas Batcho. At kasama natin, wala ding iba kundi si Miss Nancy Reyes Lumen. Siya po ang host ng Pinoy Foodie sa GMA News TV. Good morning po, Miss Nancy. Good morning na naman. At least wala ng bagyo. I know. Well, paalis na siya pero may mga parating pa. So, medyo magiging ganito pa yung weather natin for the next few days. Miss Nancy, kanina ko pa naaamoy, tapos pinagko-commentan nga namin na iba pa rin ang amoy kapag kunwari yung matagal yung pagpapakulo. Oo, no? correct. Yeah. Lalo na yung mga sangkap, lahat na kanilang lasa andyan na. Yes! Gets na. So, ito pong Lapas Batcho. Ano po ba ang Lapas Batcho? Ano ba yung parang brief history nito? Lapas Batcho is mami soup na using all the innards. All the of innards. beef. Oo. So, Iloilo nga ba ang may stake ng claim dyan sa Lapas Batchoy Yung na yan? pangalan, oo. Sila. Ah. Ang labanan sa batchoy is pasarapan ng broth.
pasarapan ng broth. So, ang broth, parate, meron silang giant lalagyan. Oo. Tapos, hindi na pinapatay yun. Forever kumukulo, the mother broth. Yes. And pasarapan yun. And one of the secret ingredients is they put bagoong. I didn't know that they put bagoong. In place of hibe. Kaya ngayon, let's say, meron tayong economical kind of bad choice. Ayan. Imbis na beef ang ginagamit, let's use chicken. Chicken, So, alright. chicken parts. So, Ah. yung liver, yung chicken neck na Yes. ginamit ko pang broth. Okay. Tapos isaw na naka-barbecue na. Tapos yung... Iba din ang lasa niya kasi medyo na siya, grilled na ang dating no? May smoky na yan. Yes. Tapos ito yung balon-balunan. Balon-balunan. And then, pang-kontra sa mga magiging... Kasi syempre, nakaka-rayuma yung mga ibang yan. Kontra yan, dapat marami. At saka, kontra sipon. Ang alin po ang spring onion ba to? Yes. Kontra sipon. Alam nyo naman, ang daming may sipon ngayong ganito ang panahon. So, pasarapan ng broth. So, lahat ng mga laman loob, sabay-sabay nyo po ba pinakuluan dun sa broth? Hindi. One of the most important tips dito is, huwag niyong pakuluan ng kasabay ang liver. Kasi the broth becomes Mapait? cloudy. 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 So, everything else you can mix together, boil together. Wag lang liver. Hiwalay ang pakulo. Yes. The sign of a good broth is it is clear. Yeah. So, yung liver ay magpapalabo ng inyong broth. So, ihiwalay nyo. hiwalay parate ang pag-init ng liver. Ito na po. Salamat po. Well, Ninang mo na siya! Isa pa. Wow! Ninang Nancy, ayan. Mga pag ganito po na tayo gagawa ng maramihan na broth, mga magkano ang gagastusin natin sa paggawa ng patchoy? siguro sa bowl na ganyan, baka 5 pesos. So, mapaparami mo. Oo. Actually, nasa broth yan eh. Alright. So, ang secret ng iba, tinatago nila to eh. Oo So, nga. kung may bagoong, huwag nyo lalagay yung bagoong as is. Kunin nyo lang yung katas. Yung katas. So, you will add, let's say, dagyan nyo ng broth, Okay. tapos, katasin nyo, tapos, at saka nyo i-strain, kunin nyo lang yung Para hindi nila makita kasi otherwise lulutang yung maliliit na Oo, hipon ang yan. pangit, So ang you will know dumitingnan. na madumiting Yeah. na. So yung katas lang, pag ito nagsabaw na, ibabalik mo lang yes. ulit doon. And that's super umami. It is. Yeah. It is. Super malasa and super umami. Yeah. Okay, so Together with patis. together with Ay, patis. This is for you. Oh, thank you, Miss Nancy. Ano pang tip para dun sa mga mommies? Kung nari yung first time nagagawa ng patchoy sa bahay nila. Okay. Importante, you start with cold. And then, yung chicken neck, i-mash nyo muna with konting rock salt para malinis. Then, wash it. Then, put it on cold water. And then, enough to cover. Tapos, pakuluin na ng pakuluin. Pag malakas na yung kulo, hinaan na. Sa unang hirit, misyong totoo.